Ayan, welcome po sa ating Disciples Night. And magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Kahit online, no? I believe na makakatagpo natin si Lord sa gabing ito. And this is the perfect time to fellowship, no? Kahit online lang tayo. So, kumusta po ba yung bawat isa sa atin? Sino pong may kuryente? Sino pong wala? Hanggang saan pong baha sa inyo? And so, pinagpipray ko po kayo personally na and I believe na yung bawat isa sa atin ay pinagpipray yung isa't isa. So, sige po, i-flood nyo lang ng encouragement yung ating comment section or i-welcome nyo po yung bawat isa. Yan, and wag po natin kalimutang mag-SRCT. So, share, react, comment, and tag. And magkaroon din po tayo sana ng maayos na setup sa bahay. Wala mang stage dyan, wala mang katulad na sa church na setup. Pero maging maayos lang, comfortable. Hindi kayo nagmumultitask, no? Para makasamba tayo kay Lord ng mas maayos, makapainig tayo ng maayos ng Word of God. Yun. So, tayo pa idadako sa testimonies natin. Pwede po kayong mag-comment ng testimonies ninyo kung paano naging mabuti si Lord sa inyo this week. And I believe mayroon tayong pagpapasalamat sa dinaanan ba naman nating nitong nakaraan. And actually, we're still experiencing itong disaster na dumaan sa atin. So, meron tayong reason to thank the Lord. So, wag po kayong mahiyang mag-comment po sa ating live. Yan. So, sige po, habang nagko-comment kayo, bago tayo mag-proceed sa ating worship, tayo po ay mag-opening prayer lang. Sige po, let's pray. Hallelujah, Jesus. Father God, nagpapasalamat po kami sa time na to na kahit online, meron kaming chance to worship you. May chance kami, O God, na katagpuin yung presence mo, Panginoon. Lord, I pray na sa bawat bahay ng bawat isa, Panginoon, patuloy na bumaba yung presensya mo. In Jesus' name, I rebuke any distraction, Panginoon. And magkaroon po kami ng 100% attention, O God, sa paikinig ng iyong salita at sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, buksan niyo po yung langit and I pray, O Lord God, na ma-encounter ka namin sa kanya-kanyang bahay, Panginoon. In Jesus' name, buksan mo rin, Lord, yung mga puso namin. Help us, O Lord, to open our hearts, O God, at bukas puso namin, bukas isip namin, Panginoon, na tanggapin ang iyong salita sa gabing ito. Salamat, O Lord. Holy Spirit, we welcome you. Patuloy, Panginoon, ikaw yung mag-lead sa amin, ikaw yung magturo sa amin, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, yung tumulong sa amin to glorify Jesus tonight, O God. Thank you, Lord. And ikaw po, Panginoon, yung malulahati sa aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, sabay-sabay po tayong mag-worship. Ayan, sa pangunguna po ng ating worship team. Amen. Ayan, sige po. Hello po, magandang gabi po sa bawat isa. I pray na maayos po ang kalagayan natin at patuloy na nandoon yung faith natin sa Panginoon. Ano man po yung pinagdadaanan natin, palagi po nating tandaan that the Lord is faithful. Tapat po ang ating Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Comment nga po ng amen. Amen. Sige po, tayo po ay dadako sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Wala pong anumang magiging dahilan para hindi tayo magpuri or sumamba sa ating Panginoon. Ano man po yung pinagdadaanan natin, deserving pa rin po ang Panginoon sa lahat ng ating pagsamba. Tama po ba? Amen po. Amen. Sige po, nanyayahan ko po ang bawat isa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. Panginoon, we believe, O Lord, na saan man kami naroon, saan mang lugar, Panginoon, kami naroon, alam namin that your presence is here, O Lord. At naniniwala kami, Panginoon, nakasama ka namin in the name of Jesus. Lord, samahan mo po ang bawat isa sa amin, Holy Spirit. We pray na ikaw ay makatagpo namin sa gabing ito at patuloy na ikaw yung mapapurihan at madakila, madeclare ang kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay hindi kailanman, Panginoon, ay hindi nagdamot ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, ikay patuloy naming sasambahin, patuloy naming i-declare kung gaano kakabuting Diyos sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Tayo pong lahat ay umawit
At i-declare po natin na naman ang mangyari, tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Tayo magiging tapat sa Kanya sapagkat ang Panginoon po ay karapat-dapat sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa Kanya. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Help us, Lord, to enter the most holy place. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Sing, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, sabay po natin awitin ito sa Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Sing, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Come on, church, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Let's all declare, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, Lord, kay mabuti. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, ikaw ay mabuti, Panginoon, sa amin. At hayaan mo, Lord God, na kami po ay patuloy, Lord, na maging tapat sa iyo anuman ang mangyari, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. And we pray na ma-receive namin yung mensahe mo sa gabing ito. Walang maging distraction in the name of Jesus. Sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat, pagsambat, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless. Amen. Ayan. Sino po ang na-bless sa ating worship?
Yan, so, sarap pong mag-worship kay Lord no, kahit na magkakalayo tayo. So, kung na-bless po kayo, pa-comment nga po ng Praise the Lord or Hallelujah Lord. Yan, para alam lang natin na kayo ay nag-worship at nakakapag-participate pa rin po tayo. Yun, so sa ating pong mensahe, welcome po natin ang ating speaker for tonight. Siya po ay isa sa worship leader ng ating church. Isa siya sa primary ni Pas J. Yan, at siya na rin yung talaga namang naging faithful sa Panginoon. No? Simula nung siya ay bata pa hanggang sa ngayong umiedad na. Praise the Lord po sa buhay ng ating speaker, si Brother Aki Lucas. Good evening po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating gawain ng Disciples Night. I hope po ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa mga oras na to. Bagamat po ay tayo ay nasa gitna ng kalamidad, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating gawain at hindi po tayo papipigil. Ako po pala si Brother Aki Lucas ng Jesus the Rock of Ages Church. Isa po ako sa mga worship leader sa ating church. So, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Huwag po natin kalimutang i-share yung video na to. Mag-SRCT po tayo para marami po tayong ma-reach na mga tao para makapanood sa ating mensahe sa gabi nito. So, bago po tayo magpatuloy sa mensahe natin, ay gusto ko muna pong manalangin para hingin ang gabay ng banal ng Espiritu sa oras na to. Amang Diyos, nagpapuri kami, nagpapasalamat sa oras na to. Bagamat kami ay nasa online ngayon, pero tuloy-tuloy pa rin po kami, Panginoon, sa aming gawain. Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa mensahe na ituturo mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa oras na to, Panginoon. Holy Spirit, ina-acknowledge ka namin, Panginoon. Ikaw yung aming great teacher, Panginoon, na magtuturo ng mga lahat ng bagay na ihahayag mo ngayong gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw yung mag-glorify, Panginoon, sa gawain nito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, amen. So, welcome po muli sa ating gawain ng Disciples Night. Tayo po ay hindi papipigil kahit na baha sa paligid natin dahil sa bagyo na pinagdadaanan natin. So, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Diretso na po tayo sa ating mensahe. Ang nakaraan pong series natin, ang pinag-aralan po natin ay yung Salt and Light. Ngayon naman po ay meron tayong panibagong series na pag-aaralan. Ang pinaka-title po nito is The Sifting and the Sovereign. So, sa part ko po, ang pag-aaralan ko lang po muna ay yung The Sifting. And sa mga dulong part po ng series na ito ay mapapag-aralan naman po natin yung The Sovereign. Ngayon po, ang pinaka-title po ng ating mensahe sa gabing ito ay Sifting Out the Faithful from the Sinful. Sa Tagalog naman po ay ang pagsasapat sa makasalanan. So, bago po yun, ang ating pong objective ay makita na ang bawat pagsubok na nangyayari ngayon ay tanda ng kadakilaan ng Diyos na nahahayag para sa kaligtasan ng nakakarami. So, ano po ba yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon? So, marami po tayong mga pagsubok. Katulad po ngayon, meron po tayong kalamidad na pinagdadaanan kung bakit nasa online tayo ngayon dahil sa calamities na nangyayari ngayon. Or ano pa po ba mga problema, personal problems na pinagdadaanan natin, or anumang hadlang against sa relasyon natin sa Diyos. So, wag natin makita as negative ito, pero as positive. Dahil gusto ng Diyos na marami ang maritas. So, sa next na objective, sabi dito, to awaken and to equip the church to remain faithful and discerning as God's prophetic timeline unfolds, understanding that trials, deception, and decline are not sign of God's absence, but of His sovereign plan being fulfilled. So, itong mga pagsubok na nabanggit, mga trials, deceptions, decline, are not signs of God's absence daw po. Itong mga pagsubok na to ay pinagdadaanan po natin para matrain ang bawat isa para manatili po tayong tapat sa Kanya. So yung mga pagsubok po na to ay hindi sign
para na pinabayaan tayo ng Diyos, pinabayaan tayo ng Lord. Hindi po ito totoo. Pero ito po ay sign na sinasabi ng salita ng Diyos na noong pa man ay alam na natin na sa mga huling mga araw ay daranas tayo ng mga matinding pagsubok. At kung sino yung mananatiling nagtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, at dito po makikita natin na dapat panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, bago po tayo magpatuloy sa pinakamensahe natin, meron naman po akong tanong sa bawat isa sa atin. Sino po dito yung naranasan mo ng magtahip ng bigas? Di ba po noong araw, kapag nagsasaing yung mga nanay natin or kaya yung mga lola natin, tatay at lolo natin, nilalagay nila dun sa bilao yung bigas. And then, tinatahip nila or sinasala nila. So, bakit po ginagawa yon? So, ginagawa po yon para mapili talaga yung pinakabigas. And inihiwalay po natin yung pinaka-ipa. Kasi yung ipa, hindi naman natin makakain yon. Yung pinakabuti lang ng bigas, yung makakain natin doon sa bigas na yon. So, ngayon, meron muna po akong tanong sa inyo. Sabi dito sa tanong natin, kapag sinusubo ka ng Diyos, pipiliin mo pa rin bang manatiling tapat kay Jesus? Yan. So, kapag madali po yung mga pinagdadaanan natin, masaya yung buhay natin, madaling magpuri sa Diyos. Option, yan, pagsubok na ay mananatili pa rin po ba tayong tapat kay Jesus? Kaya po, malala kung ano sa ito. So po, nararamdaman verse natin. Leader, kapag habang lumalapit ako sa Lord, mas lalong dumadami yung pagsubok ko. Sino po dito yung nakaka-relate? Magsabi nga po ng amen or mag-type nga po ng amen. Na yung mga members nyo, sinasabi sa inyo na habang lumalapit ako sa Lord, mas dumadami yung pagsubok na pinagdadaanan. So, dito po sa mensahe natin, makikita natin na ito po ay way or part ng kaparaanan ng Diyos para subukin ng bawat isa sa atin kung totoo po ba yung puso natin sa Kanya or para salain kung totoo po ba tayong tapat sa Kanya. So, mamaya mas maiintindihan pa po natin sa mensahe natin. Ang ating pong key verse ay matatagpuan po natin sa Mateo 3:12. Sabi po dito, hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. So, ang mensahe po natin sa gabing ito ay para makita po natin kung butil po ba tayo o ipa lang. So, ngayon sa unang pointers po natin. Sabi dito, ang layunin ng pagsasala. Ano po ba yung pinakalayunin? Bakit kailangan pa tayong i-separate yung mga tapat sa mga hindi tapat or sa mga makasalanan? Sabi dito, hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok at pag-uusig upang maihiwalay ang mga tunay na mananampalataya sa mga peke o may mababaw na pananampalataya. Yung butil kasi para siyang magkamukha siya, tama po ba? Tsaka yung ipa, magkamukha siya. So para malaman mo kung may laman ba, kinakailangan talagang isip out talaga siya para mahiwalay. Kailangan salain para mahiwalay yung mga walang laman. So ganoon din po inaalaw ng Lord sa buhay natin yung pagsasala para makita kung sino talaga yung sa Kanya. Tama po ba? Sinasala niya kung sino ba yung mananatili sa Kanya mananatiling tapat at nagtitiis hanggang wakas. Amen po ba? So sabi dito, maraming tao ang umaattend sa church, sa simbahan, sa iba't ibang dahilan. So, minsan po umaattend yung iba dahil masayang mag-worship sa Panginoon, maganda yung tugtugan, masaya yung samahan sa church, maganda yung mga message, may mga blessings, nakaka-encourage, tama po ba? Or yung iba naman nakasanayan na lang kaya sila umaattend sa church. Ngunit kapag dumadating na po yung hirap o yung mga pagsubok,
ang mga tunay na tapat kay Kristo lang ang mananatili. So ang pagsasala daw po ay kaparaanan ng Diyos upang ipakita kung sino ang tunay na umiibig sa Kanya ng higit sa sariling kagustuhan. So ito po mga pagsubok na to or pagsasala na to is tinitingnan kung sino ba talaga yung tunay at tapat na umiibig sa ating Panginoon. So kapag po, di ba, nagtatahip tayo, tinataas na ganon. So kapag hinangin, kung sino yung walang laman ay siya yung matatanggal or siya yung tatangayin na lang basta. So yung hangin po na parang sinisimbolize siya ng mga pagsubok. So kapag ba dumadanas tayo sa pagsasala, basta na lang po ba tayong matatangay sa pagsubok. So baka po kapag ganun ay ipapala tayo, hindi tayo butil. Kasi ang butil po ay nananatili anumang mga pagsubok ang dumating sa buhay. Sabi po sa Mateo 24:9, at kayo'y ibibigay upang pahirapan at patayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng bansa dahil sa akin. So, nabasa naman po natin sa Bible yung mga dating disciples ng Lord, di ba? So, talagang hanggang huli, hanggang sa kamatayan, hanggang pahirapan sila, binabato sila, pinag-uusig sila, pinapupuotan sila ng lahat ng mga tao, pero hanggang sa kamatayan nila ay nanatili silang tapat sa Panginoon. So, ang mga pagsubok daw po na ito ay ginagamit ng ating Panginoong Diyos upang subukin ang ating pananampalataya. Mababasa rin po natin ito sa Santiago 1:2-4. Yung mga pagsubok ay para subukin ang ating pananampalataya kung mananatili pa rin tayong tapat sa Diyos hanggang wakas. So, iyon po yung isa sa mga layunin ng pagsasala para ihiwalay yung mga hindi tapat at tapat sa Panginoon. Amen. So ngayon po, sa pangalawang pointers po natin, makikita natin ano ba yung mga tugon ng mga hindi tapat sa Panginoon. So, ito daw po yung tugon. Kapag hindi na nakukuha ang personal na benepisyo sa pagsunod kay Kristo, marami ang tatalikod. Tama po ba? Kapag hindi na masaya, kapag may mga pagsubok na, ayan. So, doon tumatalikod na ang marami. Ang mga sumusunod lamang dahil sa sariling interes o damdamin ay mawawala ng pananampalataya kapag dumating ang pagsubok. Kapag mali po yung motibo natin sa pagsunod sa Panginoon, kapag mali po yung puso natin sa pagsunod sa Panginoon dahil masaya lang kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, pero pag may pagsubok na ay tatalikod na agad tayo sa Panginoon. So, hindi po tayo tunay na Kristiyano kapag ganoon po yung ating aksyon na ginagawa. Sabi po sa mga huling mga araw, magiging mahirap talaga yung sitwasyon. Tama po ba? Nandyan yung pag-uusig, maraming mga bashers. Tama po ba? Kahit sa live po natin, diba? Ang daming mga bashers na hindi sila naniniwala dun sa truth na inahayag natin. Diba kamumuhian tayo ng lahat? Diba sabi nga dun sa kanina sa verse sa Mateo na kakamuhian tayo ng lahat. So ganun daw po yung dadanasin natin kapag dumating yung huling mga araw. Actually, ngayon pa lang ay dinadanas na natin yung mga bagay na to. So kapag dinadanas po ba natin yung mga ganitong bagay, ay mananatili pa rin po ba tayong tapat sa Panginoon? Kapag may mga pagsubok, nagrereklamo agad tayo, tama po ba? Sumusuko agad tayo. Dapat expected din natin to bilang army na ni Lord. Dapat alam natin na hindi madali yung pagdadaanan natin. Alam natin na labanan yung pupuntahan natin. Hindi tayo nag-chill lang, hindi tayo puro saya lang, tama po ba? Hindi tayo army ni Lord para lang maging masatisfy yung flesh natin. Pero haharap talaga tayo sa matinding laban na dapat ay mapagtagumpayan natin sa hanggang wakas. So, amen po ba tayo doon? Amen. So, kapag mabilis tayong bumitaw or bumigay sa mga pagsubok, ay baka ipapa tayo. Tama po ba? Baka hindi pala ako butil. Baka ipapalang pala ako kasi konting pagsubok, bumibigay agad ako. Tama po ba? Nakaka-relate po ba ang bawat isa? Sabi dito, kala natin butil tayo pero wala naman pala tayong laman.
So, kung nakita mo yung sarili mo ngayon na, ay, ipa pala ako, kala ko, butil ako, huwag ka namang magpakaipa. Meron pa po tayong pagkakataon para maging butil tayo. Basta magpatuloy lang po tayo sa Panginoon, maging tama yung motivation natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang tuwing masaya, saka tayo maglilingkod, pero sa anumang panahon, anumang sitwasyon ay nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay lumalamig dahil hindi nila lubusang sinusuko ang sarili sa Panginoon. Kaya po pala nawawala tayo sa Panginoon, ng lalamig yung pag-ibig natin sa Panginoon, ay hindi pa natin totally sinusurrender yung buhay natin sa Panginoon. Kaya mabilis tayong tumalikod sa Panginoon, mabilis tayong bumitaw sa tukso, bumigay sa mga pagsubok, kasi hindi talaga tayo nagsusurrender pa ng buo sa Panginoon. Sabi po sa Mateo 24 verse 10 to 11, maraming tatalikod sa pananampalataya at magkakanuluhan at magkakapuotan. So ito daw po yung babala ng Panginoon sa Bible, babala ni Jesus. Yung kung nabasa po natin yung talinhinaga ng mga bato, yung mga binhina na nahasik sa iba't ibang mayroong nahasik sa mabuting lupa. Yung talinhaga daw po ng nahasik sa mabatong lupa, ito daw po yung mababaw na pananampalataya. At itong pananampalataya na ito ay hindi tatagal. Kumbaga, kapag may pagsubok na sumusuko na agad or bumibitaw na agad tayo. So, dapat po ay magpatuloy lang tayo sa lakarin natin sa Panginoon. So, pangatlong pointers po natin, ang dahilan ng paglamig ng pag-ibig. Bakit po ba lumalamig yung pag-ibig natin sa Panginoon? Kanina, ano daw po yung tugon ng mga hindi tapat sa Panginoon? Ngayon naman po malalaman natin, ano ba yung dahilan ng paglamig ng pag-ibig natin sa Panginoon? Sabi dito, ang pagdami ng kasamaan ay nagiging dahilan upang lumamig ang pag-ibig ng marami. Tama po ba yung pagiging banal, yung pagre-repent, pamumuhay ng matuwid sa Panginoon? So, kukunti na lang talaga. Tama po ba? Hindi lahat ay nagiging ganito. Tama po ba? Dahil sa church ay maraming nawawala dahil parang wala silang freedom na gawin yung mga bagay kasi ang daing bawal, ang daing hindi pwedeng gawin sa church, bawal mag-girlfriend, mag-boyfriend, hindi nakakapagtapos ng pag-aaral, at maraming bawal magbisyo. Dahil dito, nalalamig yung iba. Dahil hindi nila kayang tawag dito, i-deny yung kagustuhan ng flesh nila. So, ang mas nasusunod pa rin ay yung flesh natin, kaya hindi tayo nakakasunod sa Panginoon, na nagiging dahilan ng paglamig ng pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya tayo nawawala sa Panginoon. Kaya tayo nagiging ipa dahil mas pinipili natin yung sarili nating kaligayahan o yung flesh natin kumpara sa pagsunod sa Panginoon. Kumbaga, pag wala na tayo sa comfort zone natin, ayaw na nating sumunod sa Diyos. Ang kasalanan sa paligid ay nagiging sanhi ng pagkatigang ng puso natin. Kaya matigas yung puso natin sa Panginoon, ayaw natin sumunod sa Panginoon kasi mas gusto natin yung sarili nating kagustuhan. Tama po ba? Is yung paggawa ng mga kasalanan sa paningin ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, maging ang mga mananampalataya ay maaaring mawalan ng apoy at malasakit kung hindi tayo mag-iingat. Tama po ba? Sa una, masarap. Tama po ba? Una, masarap umaten, masarap maglingkod sa Diyos, masarap mag-praise and worship, masarap sa presence ni Lord, makipag-fellowship. Pero kapag mahirap na yung sitwasyon, katulad ng need natin maghayo, tama po ba? Ayaw nang sumama, tama po ba? Need na mag-sacrifice. Kailangan sacrifice mo yung time mo, yung pera mo, yung buhay mo. So, hindi lahat ay kayang isacrifice yung mga bagay na yon. Tama po ba? Need magpatapyas. Kapag binabago tayo ng Diyos, sinuhubog tayo, dito sila umaayaw. At mas ginugusto nilang gawin yung mga bagay na gusto nila para paginhawahin yung flesh nila, na nagiging dahilan ng paglamig ng pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? So,
dahil doon lumalabas yung mga totoong hangarin natin. Totoong tayo, totoong laman ng puso natin. Gusto lang ba natin na laging masaya lang kapag nasa church tayo? Gusto lang natin lagi yung pagpapala, encouragement, kalakasan, tama po ba? Pero pag nasa pagsubok, struggle na, ay ayoko na, kayo na lang dyan, kayo na lang yung gumawa ng mga bagay na yan, tama po ba? So, kapag ganun po tayo, ay ipa pa lang po tayo. So, tayo po ay hindi makakasama doon sa mga tapat dahil sa pagsunod natin sa sarili nating kagustuhan. So, magiging Christian ka pa ba kung daranas ka ng mga pagsubok? Tama po ba? Dito tinetest tayo kapag ang isang Kristiyano dumadaan na sa matitinding pagsubok. Mag-i-stay ka pa rin ba? Tama po ba kapag may trahedya na? Tama po ba? Katulad nitong kalamidad na to sa baha, hindi na ako ate, maintindihan naman ni Lord yun. Kahit online na nga lang tayo, hindi pa tayo naka-attend. Tama po ba? So, ngayon pa lang po, sinusubok na tayo kung talagang magpapatuloy tayo. Lalo na po pagka mas matitinding pagsubok, yung pagdadaanan natin katulad ng, halimbawa, nagkasakit tayo, namatayan tayo ng mahal sa buhay. Tama po ba? Lalabas talaga kung sino talaga tayo. Kapag po ba nangyari yung mga bagay na yun, ay mag-i-stay pa rin po ba tayo sa Panginoon? Kapag nakikita po natin na yung buhay ng isang Kristiyano ay mahirap, di ba lagi natin naririnig ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero sa totoo po, ang buhay ng Kristiyano ay maraming pagsubok. Kapag nakita mo po ba na maraming pagsubok, ay mag-i-stay ka pa rin sa Panginoon. To the point na magkasakit ka, namatayan ka sa mahal sa buhay, magpapatuloy ka pa rin po ba? Pero praise God po, sa church po natin, maraming mga kapatiran po tayo na dumanas sa mga ganitong pagsubok, pero nananatiling tapat. Tama po ba? Yung iba po kasi kapag dumating na sa point na nangyari to, biniblame na natin si Lord. Lord, bakit ganito? Nagque-question na tayo. Tama po ba? So, sabi dito sa Matthew 24 verse 12, dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tama po ba? Ito po, mayroong paalala sa atin ang Panginoon na bantayan natin ang ating puso at manatiling nakaugat sa salita ng Diyos or manatiling founded sa salita ng Diyos. Amen po ba? So sa ika-apat po na pointers natin, ito po yung gusto ng Lord na mangyari sa buhay natin, yung panawagan sa pagtitiis. Sabi po dito, ang magtatagal hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, si Jesus po, hindi po siya naparito para pasayahin yung flesh natin o ibigay yung hilig ng flesh natin. Pero naparito po siya para isakatuparan yung pinapagawa sa kanya ni Father God. So, kapag po ganun yung naisip natin si Jesus ay naparito para bigyan tayo ng kaginhawaan sa flesh, mali po yung motivation ng puso natin kapag ganun. Kaya may pagtitiis po para masip talaga, masala yung laman, kung may laman ba tayo, tama po ba? Or handa ba tayo mag-stay sa Diyos hanggang wakas? Example po yung napanood natin, di ba, yung kay Emperor Nero, yung mga alagad ng Diyos, di ba, pinapako sila sa krus, sinusunog sila, pinapakain sila sa leon, pero hindi po nila tinatatwa si Jesus at nananatili silang tapat hanggang sa kamatayan. Tayo po ba, mananatili po ba tayong tapat hanggang kamatayan? Hanggang kung danasin man natin yung dinanas ng mga alagad noon, mananatili pa rin po ba tayong tapat? Pero yun po yung gusto ng Lord, yun po yung panawagan sa atin ng Diyos na magtiis tayo hanggang wakas. Tama po ba? Lalo na kapag yung magiging Christian ka pa rin ba kung namumuhi na sa atin yung lahat. Tama po ba? Sabi yung binasa ko kaninang verse, sabi doon, mamumuhi daw po sa atin lahat. So, ang gusto nila sa atin, ipapatay tayo. Tama po ba? Persecuting tayo. Mag-i-stay pa rin po ba tayo? Pero ang gusto po ng Lord, ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin ay magtiis tayo hanggang wakas. Amen po ba? Ang pagtitiyaga ay patunay daw po na tunay na pananampalataya sa Kanya. Ang pagiging tapat ni Kristo ay nangangahulugang magtiwala sa Diyos kahit mahirap, hindi popular or masakit ang sitwasyon.
Sabi po dito sa ating verse sa Mateo 24:13, ngunit ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Ang pagtitiis daw po ay hindi daan upang makamit natin ang kaligtasan, kundi patunay na tunay ang ating relasyon kay Kristo. Tama po ba? Handa tayong magtiis para mapatunayan natin na tunay ang relasyon or tunay natin iniibig ang ating Panginoong Yesus. Sa ikalima po natin na pointers, sa kabila po ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, ang dakilang plano ng Diyos po ang dapat manaig pa rin sa buhay natin. Sabi dito, sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagpapatuloy ang plano ng Diyos ang maipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo bago dumating ang wakas. Kahit ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, gawin pa rin natin yung dakilang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iyon na ay maihayag yung ebanghelyo or yung good news ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Para bago dumating yung wakas, marami tayong maliligtas, hindi lang tayo. Amen po ba? Ngayon po, sa ating application sa number 1, sabi po dito, stay faithful. Paano daw po ang gagawin natin, i-apply natin, ay manatili daw po tayong tapat kay Kristo. Kahit mahirap o hindi malinaw ang daan, patuloy na magtiwala at sumunod sa kanyang salita. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa gitna ng kahirapan, hindi sa ginhawa. Huwag tayong bibitaw dahil ang Diyos ay tapat na magpapatatag sa atin hanggang wakas. Amen po ba? Kung tayo po ay butil, kung nakikita mo sa sarili mo ngayon tayo ay butil, magpakabutil po tayo. Kung nakita mo naman po sa sarili mo na ipa ka ngayon, tama na, assess mo yung sarili mo, ipa ka pa, ay magkaroon po tayo ng tamang puso sa Panginoon. Magsisi at tanggapin ulit natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas natin. Ipabago po natin ang ating puso sa Kanya at alalahanin natin na naparito siya upang iligtas tayo at hindi para paginawahin yung ating mga flesh. So, come back to Jesus kapag nakita natin na tayo pala ay ipapalang. So, sa number 2 po ay others below. Huwag tayong tumayo ng mag-isa. Tulungan din natin yung iba na manatiling tapat. Palakasin ang pananampalataya ng kapwa sa pamamagitan po ng pananalangin, pagdamay at pag-encourage. Sa ating pagiging tapat, nagiging inspirasyon po tayo para sa iba na patuloy din na magtiwala sa Diyos. So kapag po tayo nagiging tapat, nakikita po ito ng mga tao sa paligid natin. And mas namomotivate din sila na itong taon to, bakit nananatili siyang tapat? Ang dami niyang pagsubok na pinagdadaanan pero nakatayo pa rin siya, nagpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod. Dahil po doon, nagiging inspiration tayo sa ibang mga tao para sila din ay magpatuloy din at magtiwala sa Diyos. Amen po ba? So sa ating conclusion po, sabi dito, kahit sa panahon ng pagsasala, may pag-asa pa rin sa piling ni Jesus. Hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok upang ipakita kung sino ang tunay na sa Kanya. Ngunit hindi ito para itaboy tayo, kundi para anyayahan tayong lumapit muli sa Kanya. Kung pipiliin natin si Jesus, laging may pangalawang pagkakataon. Ang Kanyang biyaya ay sapat upang ituwid ang ating landas at patatagin ang ating pananampalataya. Kaya huwag tayong matakot sa proseso ng pagsasala. Sapagkat sa dulo nito, ang pumipili kay Jesus ay laging tinatanggap, pinapatawad at pinagtitibay ang kanyang pag-ibig. So kahit po may pagsasala na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, anumang pagsubok, ang pagdaanan ng bawat isa sa atin, lagi po nating piliin si Jesus. Ano man yung mangyari, magtiis po tayo hanggang wakas at laging piliin po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, yun lang po yung ating mensahe sa gabi ito. Maraming pulot na at dalangin ko po na mai-apply po natin ito sa ating mga buhay. And God bless po sa bawat isa sa atin.
Amen. Ayan, sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Aki Lucas na nagdala sa atin ng mensahe sa gabing ito. So praise God. Ganda po na message, no? Tayo po ay may bagong series. Ano nga po ulit yung title ng series natin? The Sifting and the Sovereign, kung di ako nagkakamali. And tayo ay nasa the sifting or yung pagsasala. Pagsasala ng ng faithful sa sinful, no? Ng tapat sa makasalanan. Ayan. So, habang nagme-message po kanina, napatanong lang ako or napaisip ako na baka naisip nyo rin na bakit ba tayo kailangang salain? Though, napahapewan naman yun kanina, pero parang bakit ba kailangan kasing magdusa pa? Di ba? Ba't kailangan may pagsubok pa? Pwede namang happy-happy na lang since tinanggap natin si Jesus Christ. Di ba? Parang dapat abundant life na, buhay na ganapat kasiyasiya. Pero bakit kailangan pa akong subukin? Di ba? Kailangan pa ba talaga? No? So, naisip nyo rin ba yun? Ako lang. So, ang sagot ay oo talaga kasi yun nga yung patunay na tayo ay kay Lord. Naisip ko lang no na tayo nga as humans, 'di ba, nagsasala din tayo. Tama ba? So, inaalog din natin gano'n. Nakalimutan ko yung term kanina ni Kuya Buds kung ano yung gano'n. 'Di ba yung paghihiwalay nga daw ng ipa sa bigas. 'Di ba? So, tayo nga ginagawa natin yung pag-iipa na yun eh. Or pagsasala na yun, pati sa, 'di ba, sa gulay. Ganyan, sasalain mo siya or ano mga pagkain. Kasi gusto mo ma-make sure na healthy yun, walang maduming papasok sa katawan mo, di ba? Kasi gusto mo patunayang totoo yung isang bagay. Kahit nga sa pagre-relationship, di ba? Bago mo sagutin yung isang tao, for example, nililigawan ka, oo ka ba agad? Di ba? Kahit na 4 years old ka na, kaya may kailangan may pagsasala, di ba? Na, patunayan mo munang tapat ka sa akin, patunayan mo talagang totoo ka sa akin bago kita payagan, bago kita oohan, di ba? Parang gusto natin na pinapatunayan yan sa atin. So, what more kay Lord? Na ang i-inherit natin ay siya, i-inherit natin ay heaven. So, di ba, dapat lang na talagang patunayan natin na para tayo sa Kanya. Amen po. So, yun lang. Sana na nakuha nyo din kung ano yung na-realize ko na yun na dapat naman pala talagang patunayan ko kay Lord na ako ay sa Kanya. Amen. So, kaya kahit na anong pagdurusa, kahit na anong hirap, alam ko, it's easier said than done. Pero, gusto ko kayong ma-encourage na kung may mga pinagdadaanan man talaga tayo, piliin natin si Lord. Kasi, dapat naman talagang patunayan natin para sa Kanya tayo. Sa Kanya tayo. Kasi yung kapalit ay si Lord yun eh. And ang heaven eh, 'di ba? So karapat dapat lang talaga. And naalala ko din yung Romans 8:18, kung alam niyo po yung verse na yun, madalas siyang kino-quote, 'di ba? Pagka may mga pinagdadaanan silang mga mahihirap na pinagdadaanan. Pero ano ba talaga yung meaning ng verse na yun? Hindi ko lang katabi yung Bible ko ngayon, pero ang sabi doon, kung di pa ako nagkakamali, I consider the sufferings of this present time is nothing, or hindi siya mako-compare to the glory that will be revealed to us. Parang ganon. So sabi ni Paul, hindi yung mga pinagdadaanan doon natin ngayon ay hindi makukumpara doon sa glory na pwede nating ma-receive after yung pinagdadaanan natin ngayon. Ibig sabihin, yung reward, yung result ng suffering natin ay higit, no? Greater siya. Kaya worth it itong paghihirapan. Amen. So I pray na nakita natin yon. Kaya ito yung mag-compel sa atin para hindi tayo sumuko, hindi tayo tumalikod sa Panginoon, hindi tayo tumiwalag, 'di ba? Hindi tayo magrebelde,
hindi din mapili yung mga bagay dito sa mundong ito. Bakit? Kasi mas worth it ito. At ano po ito? Si Jesus Christ, Himself, the heaven. Diba napakaganda kasi ng langit eh. Napaka-amazing, napaka-dakila kasi ni Lord eh. And siya yung reward natin, yung heaven, yung reward natin after ng sifting, suffering. So, bakit hindi ka magtitiis? Tama. Tayo nga pagka may competition, di ba, pinagtiisan mo yung training, tiisan mo yung hirap ng challenge. Bakit? Mayroong 50K eh. Di ba? 50K lang yun ha? Or sige, sabihin natin 1 million. Ayan. Di ba? 1 million, magwiwiling kang daanan yung mga paghihirap na yun. What more kung yung nasa ending natin is si Jesus Christ? What more kung yung nasa ending natin ay ang langit? Diba? More kung yung ending natin ay kaligtasan. So, mas dapat talaga natin itong pagtiisan. Amen? So, patunayan natin na tayo ay butil, hindi lang si Chandel. Ay hindi ipa. Kasi, kanina, na din ako dun sa sinabi ni Kuya Bads na ano yung respond ng mga ipa. Diba? Ang sabi doon yung pagka wala ka ng personal na nakukuha. Yan. So, kapag wala ka ng personal na nakukuha, wala ka ng benefit, kay Lord, okay, may pinagagawa sa yung hindi mo na gusto, out of your comfort zone, kina ni Lord, di ba parang against na sa will mo yung pinagagawa niya. So doon tayo tumatalikod. So, paalala ko lang, ang pagiging butil or bigas at ipa ay choice po natin. Hindi po si Lord yung nag-segregate o ikaw ipa, ikaw bigas. Hindi. Yun po ay choice natin. So, if we stay faithful, we are being butil. If we rebel, if we turn away from God, diba? If sumuko tayo sa pagsasala ni Lord, pinipili natin yung pagiging ipa. So, yun yung malungkot. And buti na lang, we have this message na nire-remind tayo ni Lord na piliin natin siya. Gaano man kahirap yung mga pinagdadaanan natin, no? Ano man yung mga or pagsasalang ginagawa nasa atin ni Lord, piliin natin siya. Ako personally, di ko na share kung ano mga pinagdaanan ko sa buhay, pero madami akong pinagdaanan sa buhay. And ano yung nagtutulak talaga sa akin to choose Jesus Christ? Sa kabila ng lahat ng yon, siya talaga. Si Jesus Christ talaga, and yung heaven talaga. Ayokong hindi siya makita, ayokong hindi siya mapuntahan. So yun talaga yung nagko-compel, nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, nagbibigay sa akin ng kasigasigan na magtiis hanggang sa wakas. So I pray po na encourage kayo, and ngayon pag-pray natin yung bawat isa, pag-pray natin especially yung mga taong nasa nasa ibang lugar na sila din, I believe talagang sinasala sila ng Panginoon kasi pinapakita ni Lord sa kanila yung power niya and kung sino talaga siya. So pag-pray po natin sila. Sige po, let's pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil meron kaming chance para piliin ka. Meron kaming, Panginoon, na piliin ka, pag nagpiliin manatili sa iyo, God. And sa oras na ito, we continue to repent. Patawarin mo kami, Panginoon, kung meron man kaming mga pagkakataon na yung sarili namin, yung emotions namin, yung pili namin, oh God, patawarin niyo po kami. And sa gabi ito, oh Lord, I pray na nagkaroon kami ng zeal, nagkaroon kami ng fire, Panginoon, nag-judgment, O God, na muli kang piliin sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan namin or pagdadaanan pa namin, Panginoon. Lord, remind mo kami sa mensaheng ito
na every time dadaan kami sa pagsasala, Panginoon, takot. Hindi kami mapagod, hindi kami huminto, Panginoon, pero lalong magningas o God yung apoy na nasa amin, lalong mag-increase yung pananampalataya namin, Panginoon, lalo ka namin piliin. In Jesus' name, O God. Salamat, Panginoon, dahil we believe, Panginoon, and we look forward over all of this suffering, O Lord God. There will be glory, Panginoon, namin. Ikaw mismo ay naghihintay sa amin. Kaya Lord, make our hearts excited. Imbis na kami ay matakot, imbis na kami ay loob, Panginoon, pero bigyan mo kami ng excitement, O God, sa puso namin habang nagtinoon, makita ka namin na nag-aabang po sa dulo. In Jesus' name, hallelujah. We also take this chance, O God, to pray for everyone, O God, na nasa bagyo, Panginoon, nasan man silang lugar, nasan man silang ng Philippines. God, we pray for faith sa kanila, Panginoon. Una, pray na maniwala pa rin sila sa iyo, Panginoon, hindi ka nila, God, in Jesus' name, lalong maglapit sa iyo, Panginoon, yung nangyari na to, Jesus' name, lumayo sa iyo, hindi sila magreklamo, hindi sila magduda, Panginoon, pero walaan yung katapatan at kabutihan niyo po sa buhay nila. In Jesus' name, Lord, I pray na makita nila yung purpose mo, Panginoon, sa nangyaring ito, hindi mo kalooban na kami ipahirapan, Panginoon, na kami ay saktan, O God, pero meron kang tinuturo sa bawat sa amin. And I pray na makita po yun o gamaan po sa pagsubok na ito. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord, na magre-result sa salvation ng mga tao, especially ng mga Filipinos. Panginoon, yung nangyari pong ito. And I pray mas marami, Panginoon, yung maniwala sa iyo after this. Panginoon, mas marami yung pangalan mo after this, O God, in Jesus' name. And we pray, O Lord God, for lahat ng kanilang mga pangangailangan, ipagkaloob niyo po, Panginoon. We pray for ang nawala sa kanila, in Jesus' name. Ipakita mo rin, Lord, na ikaw yung Diyos na hindi sila pinagkukulang, Panginoon. Gumamit ka po ng mga tao, O God, para sila ay abutin. Pray for our government, Panginoon, na magkaroon ng matibay na solusyon sa pagbaha, sa mga ganitong disaster, Panginoon. In Jesus' name, give them, O God, wisdom kung paano nila dapat yung mga bagay na ito, Panginoon, paano nila ito dapat solusyonan sa iyong kalooban. In Jesus' name. Salamat, O Lord, at patuloy na tinataas namin yung pangalan mo. Makalimutan o ganun ginawa mo sa krus, Panginoon, foundation, Panginoon, ng patuloy po namin pagpili sa iyo, God. Thank you, Lord. Sa gabing ito, wanyans, Panginoon, sa lahat ng lubog din sa baha, o God, pinipray na lagi mo rin sa proteksyonan, Panginoon. Increase their faith, o God, in Jesus' name. And Lord, in Jesus' name, katagpuin nyo rin po sila, Panginoon. Bigyan nyo po sila ng mga ses, o God, na magpapalakas po sa kanila sa oras na sila ay sinoon, in Jesus' name. Thank you, Lord, at patuloy po na malan nyo po sa church at sa buhay po ng bawat sa amin. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin ni Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat sa bawat isa and see you po sa ating sa ating Sunday service. So mag-abang lang po tayo kung tayo ay online or physical na. Ito po ay depende kung mag-subside na po agad yung tubig baha. So yun lang, safe and stay faithful to Jesus Christ. God bless everyone! Amen. Ayan, sige po. Amen. Pagkat ikaw ay mabuti, buhay ay iaalay ko sa'yo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magpapuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko, Seng, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Mga church, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin,
Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Karaman ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Let's all declare, O Diyos,